posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Relax, you have hidden wealth. Pong napaka-powerful na pangungusap mula sa Bible, Romans chapter 6, verse 4. So what is being said here? Christians are considered to have been buried with Christ, and Christians are considered to have been resurrected with Christ so that they can have a new life. As we celebrate the resurrection of the Lord, we ponder the deeper meanings of what it means to die with Christ and to resurrect with Christ. Pagka po pala na-resurrect tayo, bumangon na muli kasama ni Kristo, it means we have new life. New life meaning salvation or the kingdom of God, and also a new lifestyle or righteousness. Ano po ang relevance ng resurrection ni Christ sa ating mga ikinakatakot sa buhay? Ano ang relevance that Christ rose from the dead sa pag-solve natin ang ating mga problema, sa pagharap natin sa mga malalaking mga challenges? What can having a new life mean when we get scared by what surrounds us? What can having a new life mean when we get scared by what we see? Pag talaga naman pong tinignan natin ang paligid, maraming bagay na nakakatakot. Pero ano ang kinalaman that Christ rose from the grave? Meron ba yung kinalaman sa ating mga takot at kinakatakutan? What peace can we have upon realizing more deeply what it means to have a new life, that Christ resurrected from the dead, that we are now resurrected with Him, and that we are God's children? 2 Corinthians 4:18 says, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang kabaligtaran noon, ang nagbibigay sa atin ng takot. We focus on what is seen. Wala tayong tinititigan kundi yung nakikita, natatakot tuloy tayo. Samantala ang sabi ng Scripture, ang titigan ay yung hindi nakikita. Pero ang tanong, paano makikita ang hindi nakikita? How can God's people have peace in spite of what they see? Ang atin pong pag-aaral to celebrate one of the meanings of Christ's resurrection, relax, you have hidden wealth. Ang mga anak ng Diyos, mayroong hidden wealth, or maybe we can say, God's many unseen provisions. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo, tumihingi ng patnubay, na sa aming pagbubulay-bulay na yung salita, ay kasihan niyo po kami, Panginoon, ng iyong presensya. Samahan niyo nga po kami at nawangin niyo pong karunungan na imapa sa amin, maski man lang bahagi nito. At nang sa gayon, maunawaan namin ng lalim at kahulugan na yung mga salita. Patuloy niyo po kaming linisin ang dugo ng iyong anak na si Jesus. Bigyan niyo kami ng kapangyarihang maunawaan ang iyong mga katuruan at sumunod sa mga ito. Lord, may you give us peace as well, anything that will hinder your blessing. Bless our bodies, ang mga nararamdamang mga sakit at kasakitan ay niyo pong pawiin. Bigyan kami ng ginhawa, Panginoon. Ang aming isip ay bigyan niyo po ng katahimik at kapayapaan mula sa aming mga suliranin at alalahanin, mga pangamba, at nasa gayon kami po ay lubos na makapakinig sa inyo. We reject and rebuke anything that will hinder your blessing today, and we drive away any presence of evil in the name of the Lord Jesus Christ. And we ask you, Holy Spirit, please lead us, please teach us. Glory to you, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Meron pong isang kasaysayan sa Biblia na makakapagbigay ng napakalaking kalakasan sa atin to relax because we have hidden wealth. The king of Aram was at war with Israel. Elisha was the prophet at the time, and he kept warning the king of Israel about King Aram's plans and moves. In other words, itong kalaban na hari ng Israel ay hindi na makapanalo sapagkat lahat ng plano niya ay nabubunyag dito sa prophet na si Elisha at sinasabi naman ni Elisha sa hari ng Israel. Therefore, the king of Aram was always frustrated. Let us read portions of that story. 2 Kings chapter 6, verses 11 to 14. This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them,
Will you not tell me which of us is on the side of the king of Israel? None of us, my lord the king, said one of his officers. But Shah, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very word you speak in your bedroom. Go, find out where he is, the king ordered. So I can send men and capture him. The report came back. He is in Dothan. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. Nagtataka ang hari ng Aram, bakit wala na silang galaw na hindi alam ng Israel? Ang mga plano nila ay lagi nilang nabibigo, parang alam na alam ng kalaban. At sabi niya, umami na nga kayo kung sino sa inyo dito ang nagbubunyag ng lihim natin. Bakit lahat ng plano natin ay nalalaman ng hari ng Israel? Sabi na kanyang mga tauhan, wala po sa amin nagtataksil sa inyo. Pero ang propetang si Elisha, nalalaman niya, pati ang mga salitang binibigkas niya sa loob ng inyong silid tulugan. Siya ang nagsasabi sa hari ng Israel kung anong lahat ng balak natin, kaya tayo hindi makapanalo. Sabi niya, bueno, alamin niyo kung nasaan yan at nang maipadakip, ipapahuli ko, magpapadala ko na isang malaking puwersa at nang siya ay mahuli. Nakakatakot kung iisipin. So the hidden wealth of God's children is what we're going to discuss based on this story. One of our hidden wealths are angels. Angels. Lumingali-nga kayo at baka may katabi kayo. Kasi unseen. Ituloy natin ang istorya, 2 Kings 6:15 to 17. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh, what may we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "O Lord, open his eyes so he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. So, nagpadala ang king of Aram ng napakalaking grupo ng mga hukbo at pinaligiran nila ang buong lungsod. Marahil ang lungsod po ay parang valley surrounded by hills. Kaya pagising ng katulong na lalaki nitong propeta ng Diyos, pagtingin niya sa paligid ay siya sobrang natakot. Sapagkat nakapaligid sa kabayuhan, mga hukbo. Napakarami. At siya sobrang natakot. Sabi naman itong si Elisha, huwag kang matakot. Lord, pakibuksan niyo nga ang mata nito at nang makita niya ang hindi niya nakikita ngayon. At dininig ng Diyos ang dalangin, nakita bigla ng katulong na lalaki. Kung may nakapaligid sa kanilang mga kabayuhang kalaban, meron namang nakapaligid dito sa loob sa kanila ng mga chariots of fire. Napakaraming mga anghel. May mga nag-aapoy-apoy pa, kaya pala hindi makasugod-sugod yung mga kalaban. Meron silang proteksyong nakapaligid sa kanila. So that is one of our hidden wealth, Christian, children of God, angels. That if He wills, God sends angels to help His people. Angels even come as worshipers. Kaya sabi ko sa inyo, lumingali nga kayo at baka may makita kayo, kasi talagang may mga anghel na sumasama sa tao sa pagsamba. Kaya nga si Paul ay binalaan niya ang mga babae sa Korinto na maging maingat sa kanilang pananamit. Sabi niya, alang-alang sa mga anghel. Hindi lang mga tao ang kasama natin, may mga anghel din. Kailangang igalang din ang kanilang presensya. At kung ano man ang ibig sabihin ng alang-alang sa mga anghel, ay kailangan daw maging maingat sa pananamit yung kababaihan. Angels present themselves as humans, as strangers, as guests. Kaya sabi sa Hebrews 13 verse 2, "Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it." So mahalaga pong isipin natin na hindi tayo naman nag-iisa. Napasasamahan tayo ng Diyos sa mga anghel. Kaya dapat hindi puro takot na lang. Natatakot tayo kasi ang ating laging tinititigan yung nakikita. Nalilimutan natin na maraming hindi nakikita. At yon ay galing sa Panginoon. However, brothers and sisters, huwag kayong makikipag-usap sa anghel. Huwag kayong mananalangin sa anghel at huwag kayong mag-uutos sa anghel. Ang kausapin nyo, Diyos. Follow the chain of command. Kaya halimbawa nasa bahay kayo ng may bahay, meron dong katulong, meron dong mga tauhan, huwag kayo doon diretso humihingi ng kakainin, ng inumin, o kung ano-ano man, sabihin nyo doon sa kanyang amo. At yung amo ang kakausap sa kanya namang mga tauhan, chain of command. Mamaya nakikialam na pala kayo.
So, ganun din, may chain of command. The angels take their commands from God, not from people. Kaya huwag na lang natin silang kausapin. Ang kausapin natin, Diyos, they take their orders from Jesus, from the Lord. So, pray to God. Respect the chain of command. So, Christians, what is your first hidden wealth? Angels. Huwag niyo kakalimutan yon para hindi kayo lagi matatakutin. Lagi na lang kinakabahan. There is a greater hidden wealth, God Himself. God is our hidden wealth. Matthew 6:6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is church? Unseen. God is unseen. But it doesn't mean God is not there. Kaya huwag kinakabahan. God, though unseen, is always with us. Napakaganda ng sinabi sa Psalm 139, verses 7 to 12. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Saan daw ako pwede magtago mula sa inyo, O Panginoon? Wala. Kahit ako sumakay doon sa mga pakpak ng bukang liwayway, hindi ko kayo mauunahan. Nandun na rin kayo pagdating ko. Kahit ako pumunta doon sa kabilang pampang ng malayong dagat, nandun pa rin kayo. Kahit ako lumusong at sumisid sa kalaliman at pusod ng dagat, naroon pa rin kayo. At kahit ako magtago sa dilim, naroon pa rin kayo. At sa inyo, ang dilim ay liwanag. Kaya mga Kristiyano, yung mga tatago-tago sa mga dilim-dilim, sulok-sulok, gilid-gilid, gumagawa ng kasalanan, huwag niyong ginlangin ang sarili niyo. Dahil nandun din ang Diyos at kita rin tayo. Nandun din kumisa si Satanas, kita ka rin. Walang naililihim. So Christians sin, but Christians sin in broad daylight. Because as far as God is concerned, there is no darkness. So, huwag kayong natakot sa dilim. Baka may mumu. Baka lang. Pero there is one thing sure. Nandun ang Diyos. Kaya hindi ka dapat natatakot. Yung dilim para lang sa mata ng tao. Kita nyo yung mga sundalo ng Amerika, hindi nadidiliman sa dilim. Meron silang mga gadget. Kita rin nila yung nasa dilim. Sundalo lang yun, tao lang yun. Lalo ang Diyos. Kita niya rin yung dilim-dilim ang dilim. Una, malaking comfort sa atin yan. Na wala naman palang dilim sa Diyos. So, kayang-kaya niya ako i-protect. Yung mga nagtatago sa dilim para ako saktan, kita rin ng Diyos. Alam niya. Pero yan ay isa ring warning na wala rin tayong maitatago sa dilim. Maaaring kumisan, maitago niyo sa kapatiran, maitago niyo sa pastor, sa inyong Bible study teacher, sa inyong magulang, pero hindi yan naitatago sa Diyos. Kaya huwag na nating linlangin ang mga sarili natin. Huwag ka na pumupunta-punta sa dilim para magkasala, tigilan. Sapagkat kitang-kita at alam na alam. Pati thoughts pa lang natin, iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya kung minsan, nakakalinlang ka ng kapwa, nagbabait-baitan ka, naggaganyan-ganyanan ka, pero alam din ng Diyos pati isip natin. Kaya ang mahalaga, alalahanin natin. Sabihin niya sa katabi niyo, kita ka ng Diyos. Kahit nasa dilim ka. Napakagandang maalala. No? Huwag niyo lang ginagawang biro, totoong-totoo. Ano pa ang ating hidden wealth? God's plan. Alam nyo ba ang plano para sa inyo ng Diyos na lahat-lahat? Hindi. Hindi natin alam. Pero hidden wealth natin yan dahil alam ng Diyos. Anong sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May plano pala sa atin ng Diyos. May plano siya sa kanyang anak, and all his children can claim this. Because this is a universal truth that God is a perfect planner. That God, hindi pa tsamba-tsamba, meron siyang plano. So God has a plan for His children. And that is our hidden wealth. May plano siyang maganda to prosper us, not to harm, to give us hope and a future. That plan may not always be known to us. That plan may not always be clear. That plan may not always be perfectly understandable to us. But
It is clear to Him, it's understandable to Him, and what matters is that He has that plan. Kayamanan natin yung plan na yon. Sapagkat yun ang step by step na mangyayari sa iyong buhay. Dapat, kung ikaw naman ay magko-cooperate at susunod. Kumisan pinag-aagaw-agawan daw yung mga plano ng kayamanan ng mga pirata, plano at mapa ng kayamanan ni Yamashita at kung sino-sino pa. Pero yung plano at mapa ng Diyos para sa atin, yan ang tunay na kayamanan. Because it will show us to the fullest meaning of life. So we have that power. Nakakatatlo na tayo ng hidden wealth. Pakireview nyo sa inyong katabi. Anong una? Angels. God and God's plan. May pang-apat pa. Hidden wealth. Prayer. Grabing hidden wealth. Yan. Prayer moves mountains. Prayer changes things. Prayer opens you up to all the possibilities. At gaano karami ang gumagamit ng wealth na yan. Kaya kumisan yung iba are spiritually impoverished dahil hindi sinasamantala na merong siyang kayamanan na pwede niyang gamitin. Prayer. Palibat at unseen, madalas malimutan. Kumisan naaalala na lang mag-pray pagka desperado na, wala nang ibang solusyon na nakikita. Pero habang may nakikita pang iba, nalilimutan na merong hindi nakikitang kapangyarihan na dapat unang-unang ginagamit. And that is prayer. Jeremiah 29, verses 12 to 13. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You seek me and find me when you seek me with all your heart. Matthew 7, verses 7 to 8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, what happens? Receives. He who seeks, finds. And he who knocks, the door will be opened. So, kung hindi ka nakakakita kaninong kasalanan, hindi ka siguro humihingi. Hindi ka naghahanap. Kasi sabi, ang humihingi binibigyan. Ang naghahanap, nakakakita. Ang kumakatok, pinagbubuksan. Ngayon, kung sinasabi natin, ginagawa ko lahat yan, ba't hindi mangyari? Well, hindi pa siguro nangyayari dahil sa timing. Pero abangan mo. O kaya suriin ang sarili dahil baka mali ang mga motibo. Kaya we are not asking according to God's will. But the Bible says when we ask according to His will, He hears us. Kaya kasama po ng isang matinong prayer, yung alin natin ang kalooban ng Diyos. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Di malalaman natin kung ano yung mga bagay na ayaw niya at gusto. Then you ask according to His will, and the Bible says He hears. Prayer is wealth. Prayer is power. Because prayer connects us to God, to the power Himself, to the wealth with a capital W Himself, who is God. May panglima pa tayong hidden wealth, and that is faith. Pananalig, pananampalataya, paniniwala. Faith can move mountains. Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Pananampalataya. Yung taong maraming salapi na walang pananampalataya at yung taong walang salapi na matibay ang pananampalataya, yun ang tunay na merong wealth. Because if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Paniniwala, of course, limits and within the confines of the truth. Eh kung ang pinaniniwalaan mo, falsehood, hindi rin yan mangyayari. Kailangan truth. It is the truth. And Jesus is the truth. Kaya yung pinaniniwalaan din natin, dapat ay tama, dapat ay biblical, at dapat ay consistent with the character and the teachings of the truth Himself, who is Jesus Christ. Another hidden wealth of believers, spiritual gifts. Merong ibinigay sa ating mga espiritual na mga kaloob, kapangyarihan, kakayahan na ibinigay ang Diyos. 1 Corinthians 12:11. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives to each one just as He determines. So ang Espiritong Banal nagbibigay ng spiritual na kaloob or spiritual gifts sa bawat mananampalataya. Walang mananampalataya na hindi tumatanggap o tumanggap ng ganitong spiritual gift. Sabi, bawat isa ay meron. At sino ang namimili para ibigay yon? Ang Espiritu, just as He determines. Hindi tao ang pumipili ng gift niya, kundi ang Espiritu.
Para nga naman merong kaayusan, baka naman lahat ang hingin the same gift, then lahat yun na, siksikan na doon, tapos yung ibang gifts walang meron, kaya tuloy, kulang-kulang ang ministration ng mga Kristiyano sa isa't isa. That's why the Holy Spirit gives each one a gift. So that it is made sure that all the gifts are given, and therefore all the needs will be met. Hindi pare-pareho, hindi magkakamuka. At ang Espiritu ang nagpapasya. Mahalagang isipin. 1 Corinthians 12, verse 7, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Bawat isa binibigyan para sa ikabubuti ng lahat. Kaya ang spiritual gift na yan, isa rin yung hidden wealth ng church. Kung ang bawat isang tao, yung gift na ibinigay sa kanya, yung kakayahan, yung kapangyarihan, ay isusuko niya sa church, isusurrender niya, magpapagamit siya sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kung anong kanyang kaalaman, kagalingan, at binigay sa kanyang lahat-lahat, isinusuko niya sa church, at gagawin niya ng lahat, then all the needs of the church would be met, everybody's personal needs would be met, everybody will be enriched. Kaya ang Espiritu ang nag-iisip kung kanino yon ibibigay. At remember, para ano? Para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang sa ikabubuti ng isa, para sumikat ka, para kung anong mangyari, kundi para sa ikabubuti ng lahat. What other unseen wealth do you have as a child of God? Grace. Grace from God, which is really undeserved kindness. Ephesians 4:7, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Grace unto salvation, grace unto perfection, grace for everyday life. Yung pang binibigyan tayo ng mga kaloob na di naman tayo karapat-dapat tumanggap. Yung tayo pinapatawad sa hindi matapos-tapos nating mga pagkakamali. Yung tayo'y tinanggap kahit pa sa ang sulok at dilim na pusali tayo hinugot. Tinatanggap tayo ng Diyos. That is wealth. Nakita niyo yung ating Vice President, pinalaya sa luncheon dahil sabi daw ng Mexican authorities, wala po kayo sa listahan ng dapat umupo dito. Matapos nilang imbitahin ang sarili nating Vice President, ay sinabi, hindi po kayo karapat-dapat umupo. Wala sa listahan. So, hindi dapat. Pero tayo, inilista ng Diyos ang ating pangalan sa kanyang Book of Life. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Grace. Karapat-dapat ka na yung umupo doon sa kainan, sa bangkete ng Diyos, dahil nakalista ang iyong pangalan. Of course, nagkamali lang yung mga Mexican officials dyan. No? Dahil inimbita naman talaga nila yung representative ng ating Pangulo. Tapos ngayon, nandun na, pinapaalis nila. Pero hindi yun mangyayari sa mga anak ng Diyos. Are you sure now that your name is written in heaven? That's important. Dahil walang mga Meksikano at Meksikana na pabaya na magsasabing wala po kayo sa listahan. Pag dumating mga anghel, alam nila nakalista kayo, welcome. That is wealth. Ano pa ang wealth natin? Heavenly inheritance. Yung mamanahin natin sa Diyos. Alam niyo yung mga minamanang mabubuting bagay? Many of them we do not deserve. Only because God is so gracious. Matthew 25:34. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Kayo palang nakaupo dyan. May naghihintay pala sa inyong kaharian ng Diyos na noong pa man, hinanda na. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ikaw na nakaupo dyan. May naghihintay pala sa iyong kingdom. Ha? So, ba't ganyan ang itsura mo? Diba? Bakit ka malungkot? Bakit ka walang pag-asa? Bakit ka parang natatakot? May nag-aantay pala sa iyong pagkaming kayamanang inihanda ng Diyos noong pa man. Inihanda niya para sa kanyang mga anak. A heavenly inheritance. Behave like you are going to inherit great wealth because you will. Napakahalaga na kilala natin kung sino tayo, sino ang ating magulang, ang Diyos sa langit. Hindi yung nagbe-behave tayo na nagpapaka-chip-chip kung minsan. Nalilimutan mong anak ka ng Diyos. Nalilimutan mong dapat lagi kang may dignity. Hindi ka dapat tatanghod-tanghod sa iba. Hindi ka susunod-sunod, bubuntot-buntot, lumilimos-limos ng konting pag-ibig. Sinasangla-sangla ang kaluluwa, maibig lang. Because you are a child of God. Meron kang future, meron kang hope. In fact, meron ka dapat present. The present time should also be glorious because you belong to God.
Colossians 1:12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Yan ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. 1 Peter 1:14 is also equally interesting. 1:4 rather, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Yung mga iba meron lang 10,000, ayaw ipasok sa bangko. Naku, baka magsara yung bangko. Ilalagay ko na lang dito sa buslo. No? Pag may 1 million lalo, nakakatakot naman yata ipagtiwala sa ating mga bangko. Baka biglang magkudeta, magsara. Kung ano-ano kinakatakot. Well, kumisan, may basis yung ganyan mga fears. Pero yung kayamanan nyo na ipapamana ng Diyos, saan nakatago? In heaven. Kept in heaven for you. Sabi ng verse. So, sinong aagaw doon? Sino magnanakaw? That's why the people of God have this great hidden wealth. Pakireview nyo nga sa inyong katabi ang 8 hidden wealth na yan. I-check nyo nga ang inyong katabi. Sige na. Lalo yung ayaw kumibo na basta hindi ako mag-check. Ayaw ako magsalita. Ang baduy. Ganyan. Sige. Tanungin nyo nga 8. Review. Yan. May ka-review kayo. Kaya mabuti may katabi. Dapat pag nakikig-worship may katabi kayo. Kung hindi, may tatabi sa inyo dyan. Mabuti ng mabuti kung anghel ng Diyos ang tumatabi. No? Kailangan nakikitabi tayo sa kapwa para may ka-review rin kayo. Kuminsan naman, uupo na lang kayo, kaya layo-layo pa ng mga tao. Paano kayo makikifellowship? Kulang na lang maglakid kayong barbed wire. Ba't di kayo magdalang barbed wire? Huwag niyo akong lapitan. We have to fellowship with one another. Kuminsan, positioning pa lang ng sarili, nalalaman mo na kung willing ka ba o gusto mo makipag-fellowship or not. No? Mahalaga. Ngayon, pag-ingatan nyo lang, baka may katabi kayong mandurukot. Hindi ako nagbibiro, madalas may nagsasamantala sa ating pagtitiwala. Pag magpe-pray kayo mga kapatid, yakapin yung bag nyo. Lalo't mahilig kayong pumikit, mataimtim, yan, sinasalisihan tayo ng mga anak ng kadiliman na dapat ay tamaan ng kidlat, pero huwag naman mamatay, mag-ground lang ng konti para magsisi. Dahil sa church, marami pong nagnanakaw. Kasi akala nyo, lahat ng katabi nyo, anak ng Diyos, tiwalang-tiwala kayo. Pinagsasamantalahan tayo. But, it's all right and it's beautiful to connect to one another because we have great hidden wealth and we are all equally wealthy in the eyes of God dahil sa kanyang ipapamana sa atin. So God's people must never think and behave as if they were poor. Huwag kayong kikilos-kilos sa parang mahirap, parang mahina, parang helpless, parang kawawa. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos na mukhang kawawa ang itsura. Yung posture pa lamang ay kulang na lang na pardon me for living. Kailangan yung thank you Lord. Kahit ang height nyo, 4'2". Feel tall and walk tall because you have a tall God. At tayo lahat ay merong equally beautiful future. Kailangan smart ang mga anak ng Diyos. Yung hindi akala mo lagi na lamang nalukot na papel sa isang sulok. Pag tinignan mo mukha, akala mo signboard ng sine, yung nakaganito yung... Di ba, kabila naman nakaganyan, ngiti. Pangitiin nyo inyong sarili. Kaya doon kami tinitingnan mo palang mukha ng tao, ay, ayaw kong katabi ito, malungkot kausap. Kasi nakaganon. Alam nyo ka ba nakaganon? Kasi si Mangot, ng ilang taon, bumaba na talaga ang muscle ng face. Pero kung ngiti kayo ng ngiti, napapataas yan. Kaya ang symbol ng kaligayahan, hindi ba, ng pelikula, nakaganon, at yung kalungkutan, nakaganyan. Mata nyo ma, kung nakaganyan, hindi ba, mukha namang kay lungkot-lungkot ng buhay. Pero kung lagi kasi kayong masaya, ngumingiti, napapataas talaga yung sulok na yun. Namamasahe ng inyong ngiti ang inyong mukha. That's why yan ang pinakamagandang facial, ngiti. Ngitian nyo nga, katabi nyo, practice. O yung iba, ganyan na nga. Basta hindi ako ngingiti. Ayoko. Naku, kakainin kayo ng silyang inuupan nyo. Mahalaga. Meron tayong future. Relax. You have hidden wealth. And you know that wealth is not only available to you in the next life. It has already begun to be available to you now. Beautiful. Kaya lang, para kayong may alam, malaking account sa bangko, hindi nyo alam, nalilimutan nyo, tapos namumuhay kayong kahirap-hirap, hindi kayo mag-withdraw. We have a lot of hidden wealth. We have so much reason to be happy and to be secure. First of all, you have angels that minister to you. Then you have God. What else do we have? We have God's plan. And then you have prayer. You have faith. You have spiritual gifts. You have grace, and you have
heavenly inheritance. Sabihin niyo sa akin kung bakit pa kayo dapat malungkot. Kahit kayo walang nobyo. Kahit kayo walang love life. Walang umaagos. Di naghihirap nga kayo sa buhay. Alam niyo ba na ang biyaya ng Diyos, meron ding inaagusan, may daan, kailangan na doon kayo manirahan sa gilid nun, sa pampang ng ilog ng pagpapala. Bakit? Sabi, you are like, a plant by the rivers, by streams of water. Your leaves do not wither. You always bear fruits in season. And even blessings in life, even material blessings, mga kapatid, hanapin nyo, meron talagang dinadaanan, dun kayo umistasyon. Para lagi kayong madaanan. Kung ang ginagawa nyo sa buhay hindi nagkiklik, lahat na lang ng inyong pagsisika para makaahon na hindi nagkiklik, ibig sabihin nasa maling lugar kayo, mag-isip-isip kayo. At yung lugar na yan ay hindi lang physical place, it is sometimes a state of mind, an attitude, work ethic, lahat-lahat na. God's plan for us is to give us hope in the future, to prosper us. If it's not happening to you, something is wrong. Kailangan hanapin nyo yon, magbago-bago ng style. Hindi na nga nagwo-work yung style yan, hindi pa pinapalitan. At alam nyo, ang pinakamalaking paraan para kayo dalawin ng dilubyo, yung magmukha kayong dilubyo. Yung ang itsura mo, ang attitude mo, ang behavior mo, negative na negative, lagi na lang hindi pwede yan, mahirap yan, ayoko, puro ganon, talagang iilap sa inyong grasya ng Diyos. Lalo ang pera. Alam nyo ba ang pera ay mahilig sa kapwa pera? Ayaw na ayaw niyang pumunta sa bulsang walang laman. Malungkot. Ang gusto niyang puntahan, yung may laman din. Kaya sinasabi na, yung yumayaman, lalong yumayaman pa, yumayaman lalo. Kasi yun ang rule ng pera, lumalapit siya doon sa kapwa niya pera. So, tiyakin ninyo na mabaligtad nyo yun. Kung wala kayo, ibahin. Kailangan marunong ka mag-impok, marunong kang kumita para magkaroon kang pera. At pag meron ka na, nilalapitan na rin niya ng kapwa pera. Kailangan. Tingnan ninyo ang mga tao sa paligid ninyo. Yung lagi na lang, walang-wala ako ngayon. Walang-wala ako. Kahit meron kumisan, ganun ang ganun, baka mautangan eh. No? Walang-wala ako. Nagkakatotoo, nawawala nga. Kailangan, kung may blessing si Lord, meron ka ba ngayon? Oo, talaga ang salamat sa Diyos, very prosperous, pero kang uutang nga. Kaya lang talagang meron na meron ako ngayon. Hindi yung meron ka, walang-wala ako ngayon. Nilalayuan ka ng grasya. Kailangan positive ang tao. Hindi ba pipili man kayo ng lalapitan? May mga tao kung nakasimangot, ayaw nyo doon lumapit. Ganon din ang grasya. Kailangan tayo, we behave like we're children of the King. And we attract good things because we ourselves are attractive. Dapat ganon, attractive din tayo. Put your hidden wealth to use. Kahit ilang taon na i-celebrate natin ang resurrection ng Panginoon, kung ang buhay mo naman ay parang defeated, crucified, and dead, baliwala. Kailangan maging totoo sa ating buhay that Jesus rose from the grave. Na natalo niya ang lahat-lahat ng ibig sabihin ng kamatayan, yung lungkot, hirap, kawalan ng pag-asa. Natalo na yun eh. Hindi na dapat doon nabubuhay ang Kristiyano, kundi nabubuhay tayo na, the Lord is alive, and He is my God, and He is everywhere. So, paano ka pa ma-depress pagka ganyan ang laman ng iyong isip? Put your hidden wealth to use, to actual use. Pampalakas din yan ng loob. Pagka alam natin na meron tayong hidden wealth, hindi misahit na hindi mo ginagastos yung pera mo pero nakatabi dyan, malakas ang loob mo. Alam mo kasi na meron kang mapasubuan, meron. Pampalakas ng loob, hindi naman natin kailangan laging gamitin yung hidden wealth na yan eh. Pero alam mong meron, malakas ang iyong loob. So do not lose heart. 2 Corinthians 4:16. Therefore, do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly being renewed day by day. Sabi ganoon, sa maraming aspeto ma-apply itong katotohanan na ito. Kahit anong bahagi ng buhay na parang kang nawawala ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob. Sabi, do not lose heart. Material wealth is only the visible wealth. Though God may give that even to people now, but God always gives the more important wealth, the hidden wealth. Siguro hindi tayo equal ng material wealth ngayon. Pero meron tayong equal wealth, hidden one. Pare-pareho tayong anak ng Diyos, pare-pareho niya tayong mahal, pare-pareho niya tayong sinasamahan at pinakikinggan. God's people have the invisible, the hidden wealth. 2 Corinthians 4:18. We began with that and we end with that. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen.
For what is seen is temporary, but what is seen is eternal. Dear Lord, we thank you for your goodness to us. Salamat, napakarami naming hidden wealth. We counted 8 today, but Lord, there's more if we will only look. Pinapanalangin namin ang mga kapatiran, Panginoon, na namumuhay na akala mo walang pag-asa, akala mo walang kaligayahan, akala mo walang dahilan para magkaroon ng saya. Nananalangin kami, Lord, na siyasatin mo aming puso, na kung hindi namin kayo nabibigyan ng luwalhati, because we always live as if we have no God, we have no hope, we have no future. Forgive us, O God. Ipatawad niyo po sa amin kung nalilimot naming napakayaman niyo, napakabait niyo, at kayo aming amang mapagmahal. Turuan niyo kami, Lord, i-apply sa aming buhay what it means to have a resurrected Jesus as our Lord and Savior. That we too should not remain in the darkness of the tomb, but we should come out in the sunshine, in the sunlight, because our God, our Lord, our Savior has risen from the grave. Panginoon, idinadalangin ko po ngayon, kung sino man ang mga kapatiran dito, na may mga magbahagi ng buhay na akala mo sila walang pag-asa, akala mo walang hope, akala mo wala nang iniintay na magandang bagay, ipakita mo po sa bawat isa na hindi ito totoo. Na meron ka pong plano para sa amin. Na may katuturan ng buhay na ito. Na hindi lang kami dapat maghintay ng kamatayan, kundi ipagdiwang ang bawat araw na ipinahihiram mo, sapagkat ito'y punong-puno ng iyong kabutihan, pagpapala at pag-ibig. Give us the eyes to see the unseen, O God. Give us ears to hear what we cannot otherwise hear because of the noise of the world that fills us. Help us, Father, to see our hidden wealth, so we can always be rejoicing, thankful, and grateful to you. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Relax, you have hidden wealth. Kahit lagi ang pasakit dito sa buhay ko, kahit lagi ang pagluha dito sa buhay ko, sakali man itong aking pamatok, ubod ng bigat, sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis ang kailangan kong mabatid, ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw sa
pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Jesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo,
ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Magpakailan pa man,
Jesus, papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, namumuna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Patinignin ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!